Alright, mega love shout out. Naka-live stream ngayon. Live na live pa din. Meron siyang 2,800. Nako po, di pa rin humuhupa ang issue kay Christian Esquera. Pati si Attorney Enzo, nadamay na. Allah, dinamay nila si Attorney Enzo. Sa Tingnan new natin. and improved copy ko. Sige, bilisan natin. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe mga kakabsat. Baka naman. Haba ng harang ni Attorney. Ako, dalawa pa. Talaga lang. Ito pa ang magatid sa iyo sa kinabukasang Reconciliation ng malungkot, malungkot na nangyayari ito, mga kabunyog, mga kababayan. Noon ko pa sinabi, kapag hindi natigil ito, malaking tulong ito sa kampo ni Sara Duterte. Siyempre, ang matutuwa dito ang mga DDS. Malamang. Kasi gusto nila na magkahiwa-hiwalay ang mga pro-BBM loyalists, ang mga dilawan, ang mga leftist, lahat ng anti-Sara. Kasi maganda na yung nabibuild nating unity, yung pagkakaisa. Tapos kumbaga nasisira nitong mga irritants na ito. Yun na nga, pati ako, tingnan nyo dyan sa, yung caricature na yan, sa isang vlogger yan na pro-BBM, ganyan yung kumakamot ako sa ulo dyan. Ang sabi dyan, gising mga loyalista, huwag tayong magpauto sa mga dilawan. Parang yata. Anyway, okay lang naman na hindi naman masyadong masama ang loob natin. Okay lang 'yan. Bukas naman ako sa mga komentaryo. Kung tingin nila sa akin ay kinakampihan ko si Christian Esquera, okay lang. Pero sa totoo hindi naman ayaw ko ng kampihan diyan sa issue na yan. Sa simula pa alam niyo ang stand ko sa issue na yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Alam niyo ang stand ko. Ayaw ko ng kampihan. Ang panawagan ko diyan ay tapusin na, move on na tayo. Dahil ang kalaban natin, ang common enemy natin ay ang mga Duterte. At habang hindi tayo nagkakaisa, patuloy pa rin yung issue na yan, malaking tulong iyan, tuwang-tuwa niyan ang kampo ng Duterte. So, mga kabunyog. Ako ginagawa ko naman yung magagawa ko. Kaya lang sinabi ko naman sa inyo, sino ba naman ako para, hindi ko naman, hindi kami nagkakausap ni Christian Esquera. Hindi ko naman wala kaming communication. Hindi sa totoo lang. Ang mayroong kontak sa kanya si Ronald Llamas. Kami ni Ronald Llamas ang may kontak kasi kaming dalawa. Kaya sabi ko kay Ronald, sabihan mo na si Christian. Si Yussi Claire Castro, wala rin akong kontak kay Yussi Claire Castro. Alam ko lang na minsan nanonood siya sa akin mga vlogs, ako nanonood din sa kanya. Pero wala kaming communication. Kaya, medyo malungkot. Medyo malungkot na pati ako na dyan. Nadadawit ako. Dilawan daw kasi ako eh. Malungkot din yon na parang ang nangyayari, nagiging dilawan versus pro-BBM loyalist. Sana hindi naman ganun yan. Hindi naman to away ng dilawan versus loyalista eh. Hindi sa totoo. Kung may issue kay Christian Esquera, hindi yan issue versus dilawan. Ang dilawan hindi naman nagkakaisa behind Christian Esquera, hindi ito away ng loyalista at dilawan. Huwag natin dalhin sa ganyan. Pag ginawa natin ganyan yan, lalaki ang issue na yan na hindi dapat. Kaya ito. Anyway, bago ako magpatuloy, batiin ko si Kabunyog Amado Bautista, si Tito Fitness, si Anaro, Mr. Santon, si ang liliit Wilson. Hey, pwede na yung mga nag-greet ko Edgardo Casaco, shout out. Nakakalungkot na yung sinasabi ko nung isang araw pa na sana humupa na ito, hindi Parang sa parte ng mga supporters ni Christian Esquera, mayroon silang ano ba 'yon? I stand with Christian Esquera. Nakita ko din yun. So, kapag na I stand with Christian Esquera, kumakalat yan, may nagpo-post na suportado nila sa Christian Esquera. Tapos mayroon naman mga post kontra naman kay Christian Esquera. Nangyayari dito, posisyonan na eh. Hindi maganda. Hindi maganda na posisyonan na. Hindi naman ito dapat posisyonan eh. Ang mas dapat nga magtulungan tayong humupa na yan, matigil na. Ako, sa totoo lang. Nako po, kung ba may kinakampihan? Hindi eh. Kasi sinabi ko naman ang stand ko. Ang sabi ko, may mali din kasi kay Christian. Siyempre yung mga term na ginamit niya. Pero tama naman yung mag-comment siya. Siyempre freedom of expression yan. Irespeto rin natin yan. Kaya lang, ang hindi rin naman na-consider ni Christian na may binibuild tayong alliance sa administrasyon. So medyo control din tayo ng bira at saka pili din tayo ng words. Yung mga salita na rin na medyo matitindi, ireserba natin sa Duterte. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi tayo magpupuna sa administrasyon. Kasi administrasyon yan. Constructive ang ating puna. Ako naman sinasabi ko rin yun. Kahit ako, pumupuna din ako pag tingin kong mali. Pero yung pagpipili ng mga lingwahe kasi, kumbaga mayroon tayong gustong i-build na alliance hanggang 2028. Cross so the dapat line, natin yun.
doon sumama ang loob ng mga loyalista ng Marcos. Pero sa isang banda rin sana, hindi rin naman sana masyadong ganun katindi yung atake kay Christian. Ang nangyari kasi matindi rin eh. Talagang ayaw naman siyempre tanggapin ng mga pro-Marcos na coordinated. Sabi nila, wala namang coordination to. Wala namang nagdidikta na gawin nyo to, gawin nyo yon. Okay, pero makikita mo talaga na hindi man siya sabihin na coordinated, pero talagang nagsasabay-sabay. Nagsasabay-sabay. Sabihin natin, wala namang nasa likod niya na nagko-command, nagpaplano, wala naman. Pero yung dating masyadong talagang sabay-sabay. Grabe na ang baklas kay Christian. Kahit yung subscribers niya, baba na, 16,000 na yata ang nabawas. Ang mga views sa mga niya, nababa. Tapos grabing bashing talaga sa kanya. Si Makino. So ang malungkot dito, sa halip na mapats up na yan, maayos na, wala eh. Nanawagan na ako nung isang araw. Sabi ko, sana kay Christian, mas maganda mag-apologize siya sa nasabi niya na na yung paggamit niya ng term na tanga. Kaya lang may nagsasabi sa akin, Attorney, hindi naman yan mag-apologize si Christian. Saka bakit mo naman pinapanawagan na mag-apologize siya? Parang mali naman na mag-apologize si Christian. Sabi ko naman ganito. Yung pag-apologize, ano lang naman yun? Ganito pasensya na sa mga Okay na. pro Marcos loyalist. Alam ko nasaktan kayo, pero ang ibig ko lang naman sabihin noon, ganito ganyan. Kaya lang hindi nga eh. Hindi naman nag-apologize si Christian kasi sa tingin niya tama yung ginawa niya. So lalong lumaki ngayon. Tapos si Yussi Claire Castro, syempre, pag si Yussi Claire Castro nagsalita, susuportahan yan ng mga pro Marcos na mga vloggers. Kaya ngayon, lumaki na yung issue. Lumaki ng issue mga kabunyog, mga kababayan. Tapos yung mga vloggers nagposisyon na rin. Si Vlogcaster Armandin, pumosisyon para kay Christian. Sabi ko, ito na, lalaki na ito. Tapos yung mga vloggers, kanya-kanya na. Kagabi naman, may programa kami ni Ronald Llamas. Alam nyo naman kami ni Ronald, may Dos Amigos kami programa. Kagabi, syempre, hindi naman namin maiwasang hindi i-discuss yan. Si Ronald, medyo mainit din, si Ronald Llamas. Sabi niya, dapat kasi kay Yussi Claire Castro, Palace Press Officer, hindi na siya sumausaw dyan. Lumaki pa lalo yung issue. Pero ako, sabi ko naman kay Secretary, kay Ronald, unawain din natin si Claire Castro. Siyempre, spokesperson niya ng Malacanang. Siyempre, ipagtatanggol niya ang presidente. Kaya, actually, kami ni Ronald Llamas sa issue na ito, hindi rin kami nagkakasundo dyan sa issue na yan. Kasi sa tingin niya, pinagtatanggol niya si Christian. At nagko-comment siya kay Yussi Claire Castro. Panoorin niyo yung talakayan kagabi. Pero kahit magkaiba yung approach namin sa issue na to, magkaiba yung approach namin, magkaiba yung paningin, hindi naman kami nagka-clash. Respetuhan lang yan ang pananaw. Kaya lang, dahil nga, syempre, programa namin kagabi, ganun yung mga sinasabi ni Ronald, lalo kay Yussi Claire Castro, sabi ko, ako nito, sigurado nito, aatakihin yung programa namin. Okay lang yun, mga kabunyog mga kawan. Basta ako naman, panoorin nyo yung talakayan namin ni Ronald kagabi. Si Ronald talaga ang tingin niya, si Ronald Llamas, dinidepensahan niya si Christian Siguera. At sabi niya, dapat din si Yussi Claire Castro, hindi na sana rin nakialam. Kaya lang, ang sabi ko naman, Ronald, unawain mo rin si Yussi Claire Castro, ipagtatanggol niya ng Pangulo, sinabihan ng tanga eh. Kaya lang, sabi ko sana, hindi na ito lumaki. Anyway, mga kabunyog mga kababayan, kung na ngayon, nababanggit ako, tingnan nyo. Ayan, sabi diyan, gising na mga loyalista, huwag tayo papautok sa mga dilawan. Tapos ako kasama dyan, kumakamot ako. Gawan ko, bakit kumakamot ako sa ulo? Hindi naman magulo ang ko dyan sa stand na yan. Ito. Dilawan, pakawala ni Sara. Yussi Claire, ibinisto na ang plano. Tapos nandiyan na naman ako sa kanan. Ako yung nakapula. Nandiyan si Ronald Llamas, si Christian Siguera, si Shelo Magno. Sabi, kay Nyulo yan, si Nyulo. Pero pinanood ko yung vlog na yan ni Nyulo. Okay naman. Hindi naman ako masyadong inaano niya. Sabi niya, si Attorney Enzo, kaibigan namin yan. Totoo naman, kaibigan ako ng mga pro-Marcos na vloggers. Naalala nyo, nagrally kami sa Liwasan para sa impeachment ni Sara. Kasama ko yung mga pro-Marcos vloggers. Tapos nagrally na naman kami sa PPM, January 2025. Yes. Nung si Chis Escudero ay yung fourth wheel. Nagrally kami doon kasama ang mga pro-Marcos vloggers. Kaya ako mga kabunyog mga kababayan, sabi nga ni Nyulo, si Attorney Enzo, kaibigan namin yan. Kaya lang, siyempre, kinikriticize din ako kasi dilawan daw ako. Parang kaming mga dilawan, pinagtatanggol namin si Christian Siguera. Pero sa totoo lang, hindi naman eh. Hindi ko pinagtatanggol si Christian Siguera. Hindi ko rin inaano dito. Ayaw ko ng kampihan sa bagay na to eh. Ano yan mga kabunyog mga kababayan? Ang gusto ko maayos na yan, humupa na. Kasi ang nanalo sa nangyayaring ito ay ang mga DDS. Kaya Exactly. Nandyan na nalalagay ang picture ko sa mga vlogs ng mga pro BBM. Pero okay lang. Naunawaan ko naman kasi siyempre ang tingin nila sa akin dilawan. Kaya siyempre naano ako diyan, nalalagay ang picture ko diyan. Pero sa totoo lang, kung kayo'y nanonood sa aking mga vlogs, ayaw ko na magkaroon ng posisyonan ng dilawan versus loyalista. Kasi hindi maganda yan. Yan yung stand ko sa issue na yan. Ako sa unity. Kaya nga ang bunyog, di ba? Ang ibig sabihin ng bunyog, pagkakaisa eh. So ang pinopromote ko, pagkakaisa, laban sa Duterte. Yan yung ko diyan. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan,
hindi dapat madala ang isyung ito sa issue ng Dilawan versus loyalista. Yan ang dapat maiwasan. Hindi dapat. Kasi kapag ganyan ang lumabas niyan, pag pinalabas yan na away ng mga loyalista at ng Dilawan, pangit. Tuwa. Ay kung si Christian Siguera lang naman ang involved dyan, hindi naman Dilawan as grupo, hindi ano lang, Christian Siguera lang. Bakit? Pumuposisyon ba ang mga Dilawan bilang grupo? Halimbawa, kami ba sa Bunyog? May stand ba kami sa issue ni Christian Siguera? Wala naman. Yung mamamayang liberal ba may stand? Siyempre hindi, partido yan nila Laila. Ang akbayan ba mayroong stand? Hindi, wala naman eh. So wag natin itong tingnan bilang Dilawan versus loyalista. Pangit. Pangit yan, mga kabunyog. Wala naman, sinasabi ng mga loyalista, wala naman daw silang coordinated na galaw. Parang spontaneous na response nila yun. Versus loyalista. Kung kay Isguera lang ang issue, si Isguera lang yan. Kung mayroong mga Dilawan na sumusuporta kay Isguera, ano lang yun? Hindi ibig sabihin yun na Dilawan nyo na stand. Hindi yun. Kung si Cielo Magno, sinusuportahan si Christian Siguera. Kung si Blancaster Armanin, sinusuportahan si Christian, stand nila yun personal. Hindi naman yun bilang Dilawan. Pangit eh. Hindi dapat hindi dapat natin to tinitingnan na Dilawan versus loyalista. Pangit. Hindi ko rin yan tinitingnan na itong nangyayaring ito parang may nagkukumpas. Halimbawa, si Yussi Claire Castro ba ang nagkukumpas? Ako hindi ko naman nakikita na si Yussi Claire Castro ang nagkukumpas dyan. Sa tingin ko rin talaga, wala namang iisang nagkukumpas dyan. Kasi nakasama ko yung mga pro-BBM na mga loyalista. Ano yan? Marami ring grupo yan. May iba-ibang grupo rin yan. May iba-ibang grupo yan. Kinikwentuhan din ako ng mga pro-Marcos na vlogger. Sabi niya, attorney, itong grupo namin iba kay ganito. Attorney, sabi ko, ganun ba? O sige. Kaya ano yan mga kabunyog? Hindi natin dapat ito palakihin. Lalo na wag natin dapat sabihin na labanan na parang nagkakalabanan ngayon ang loyalista versus Dilawan. Mga kabunyog, pangit. Pangit kapag ganyan na ang pinalabas natin. Dapat tayo magsama-sama laban sa Duterte. Kung mayroong issue kay Isguera yan, hindi yan sa Dilawan. In the same way din, yung mga pro-BBM din, kung may sumasagot, kung mayroon silang mga post kontra kay Christian Siguera, hindi yan tinitingnan bilang parang coordinated na galaw ng mga loyalista. Hindi rin yan. Kasi ito? Bumili ng 6 bottles or cans or Hindi yan tinitingnan bilang parang coordinated na galaw ng mga loyalista. Hindi rin yan. Kasi ito? Itong nangyayaring ito, pag ginawa natin yung loyalista versus Dilawan, yan ang gustong mangyari ng Duterte. Na yung issue na to lumaki, maging issue between loyalista versus Dilawan. Di ba? Yun? Kaya sana may time pa, ayusin na natin to, mga kabunyog, mga kababayan. Ako lang kasi, wala kasi naman akong influensya dyan. Unang-una, hindi ko naman kausap si Yussi Claire Castro, hindi ko rin naman kausap si Christian Siguera. Pero nag-live na ako nakarating na kay Yussi Claire Castro yung panawagan ko na sana, na ito, tapusin na. Si Ronald naman, sinasabihan ko naman si Ronald tapusin na natin to. O kaya lang kagabi sa talakayan namin, mainit na rin si Ronald Llamas Pero kay Ronald Llamas na stand yun. Ako iba rin yung stand ko. Di ba? Makikita nyo, panoorin nyo yung talakayan namin kagabi. Medyo, pag nagsasalita si Llamas kontra kay Claire Castro, medyo tinutundan ko. Pero hindi naman kami siyempre mag-aaway ni Ronald Llamas. Siyempre, respetuhan kami. Yun ang stand niya So, respetado niya rin ang stand ko. Ganyan ang demokrasya. Kaya, pero sa kabila ng na nadadamay ako dyan sa issue na yan, okay lang, respetado ko yan. Alam nyo naman ako, hindi ako mahilig makidebate. Hindi ako mahilig sa debate. Nakita nyo naman yung kay Marcoleta, di ba? Gusto ni Marcoleta, magdebate kami doon sa camera. Hindi ako papatol sa ganyan. Si Atty. Libayan, hinahamon ako. Hindi naman ako pumapatol. Sabi ko, magaling ka na, okay na. Okay na, kung magaling na kayo. Ganun naman ako si Tuto Kausing nga. Maraming mga sinasabi. Ay ko, hayaan nyo na yan si Tuto Kausing. Yan na yung strong niya sa issues. Dating bunyog yan. Attorney, tinira ka daw ni Tuto Kausing. Ay ko, hayaan mo na siya yan. Kasi mga kabunyog, mga kababayan? Puta binanatan ka ni Toto Kausing. Diyos ko Lord. Yung Toto Kausing na disbar, natanggal yung lisensyang pagka-abogado. Diyos ko po. Pagdating na doon sa freedom of expression, alam niyo naman ako, nagtuturo ako ng constitutional law. So, ako, nakakasama ko yung mga pro-BBM vloggers, hindi ako nagmamalaki sa kanila. Hindi ako nagsasabi sa kanila, ako ang sundin nyo dahil abogado ako. Wala akong ganun. Hindi ko ugali yan, mga kabunyog. Nakasama ko na yan, sila Nyolo. Nakasama ko na yan. Hindi nila sila Mami Ping, sila Takiro, nakasama ko na yan, sila Mima Alicia. Hindi ko naman sila dinodominate. Bakit? Dahil ba abogado ako na yung magaling? Hindi ganun. Professor ako. Nagtuturo ako sa graduate school sa Ateneo. Nagtuturo ako ng law at lawyer ako. Pero may alam ako na hindi alam ng iba. May alam din sila na hindi ko alam. Ay ganun lang talaga. Wala
Wala tayo dapat ditong pagdodominate na sasabihin natin mas magaling ako, mas magaling si... Anyway, nakakalungkot lang na umaabot sa ganito. Pero maganda, sa isang banda rin, pag naayos ito, mas siguro titibay na ang samahan ng mga anti-Duterte. Kasi dumaan na tayo sa ganito. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano ito, sana lang, kiusap ko sa lahat ng mga ano dito. Ano na tayo? Pusin na natin yan. At tayo naman, sa aking mga supporters, sa aking mga followers, subscribers, wag na kayong wag na kayong sumabay sa ano na yan, sagutan. Anuhin nyo na lang. Tumulong tayo na mapatch up na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Okay? Ako wala akong sama ng loob na nalalagay dyan yung mga pictures ko. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi, naintindihan ko naman. Si Nyulo nga, sabi niya, napanood ko yung vlog ni Nyulo, sabi niya, Atty. Enzo, sabihan mo kasi si Christian na hindi kami bayaran, nakasama mo kami. Mayroon ka bang binigay sa amin na pera nung nag-rally tayo? Hindi totoo naman. Nakasama ko yung mga pro-Marcos na vloggers dun sa anti-Duterte rally. Wala namang perang involved doon. Wala. Saka ako, kilala niyo ako, hindi ako tumatanggap ng pera. Sa mga ganyan. Ano yan? Ayaw ko ng ganyan. Hindi na lang ako manalo sa eleksyon. Hindi ako lalapit sa mga, halimbawa, isasakripisyo ko yung prinsipyo ko para sa mga ganyan. Nagsama-sama kami ng mga pro-Marcos vloggers, nag-rally kami. Walang perang involved doon. Walang pera. Ibig kong sabihin, hindi sila tumanggap ng pera, hindi rin ako tumanggap ng pera. May mga supporters na tumulong, sinagot daw yung sound system. Okay naman yun. Welcome naman yun. Yung sound system, okay. Pero, so yan mga kabunyog, mga kababayan, sana matapos na ito. Pagtulong-tulungan natin to na matapos na. Dahil sa totoo lang, ito sasabihin ko. Sa totoo lang, ang pro-Marcos na mga loyalista at saka ang mga dilawan, ang oposisyon, may iisa tayong common enemy o kalaban, ang Duterte. Tandaan natin, alam ko mahal ninyo ang Pangulong Marcos kaya pinagtatanggol ng mga pro-Marcos loyalist yan. Kaya nga ganyan sila ngayon katindi magbira kay Christian kasi pinagtatanggol nila. Pero tandaan natin, pag nanalo si Sara Duterte, ang unang aatakihin nila Sara Duterte kung maging presidente yan ay si PBBM. Si PBBM yan. Kaya yung mga nagsasabi dyan na ay kung ganito rin lang ang dilawan, mas mabuti nang si Sara Duterte ang maging presidente, wag lang dilawan. Mali. Bakit? Pag nanalo si Sara Duterte, sino ang unang gagantihan ni Sara Duterte? Ang dilawan? Hindi. Ang Marcos. Yan ang totoo. Yan ang totoo dyan mga kabunyog. yan yung dyan. Ang may pinakamalaki dito na nakataya na si ang Marcos. Kaya kung mahal ng mga pro-Marcos ang sila BBM at ang pamilya nito, wag ninyong hayaang manalo si Sara. Kasi pag nanalo si Sara, siguro naman maniniwala kayo, alam nyo kung anong gagawin ni Sara. Mas matindi yan sa ama. Kaya yung mga pro-Marcos na loyalist na nagsasabing, ay kung ganyan din lang ang mga dilawan, wag na tayong maki-alyansa diyan. Mabuti pa pala si Sara na lang. Imagine niyo yan. Imagine niyo yan ganyan. Mali. Pareho rin, tayo rin na mga ngayon anti-Duterte, hindi malayo yan. Anuhan din tayo niyan, pero mas uunahin niya ng Marcos. 'Di ba? Kaya tayo ngayon na naninindigan, lalo na dito sa impeachment ni Sara. Babalikan tayo niyan. Kaya lang mas uunahin niya ng Marcos. So ibig sabihin dapat talaga tayo, lahat tayo anti-Duterte, magsama-sama. Huwag hayaang manalo si Sara. Saka kanina diniscuss ko, bakit mas si Leni ang dapat manalo sa 2028? At least si Leni pag nanalo, healing presidency. Si Leni okay na makisama yan sa Duterte, okay na makisama yan sa Marcos. Alam naman natin ang politika ni Leni Robredo. Hindi siya yung tipong kalaban si ganito, kalaban si ganyan. Si Leni Robredo, kayang makipag-work sa Duterte, kayang makipag-work sa Marcos. At walang gagantihan si Leni. Hindi siya gaganti sa Duterte, hindi siya gaganti sa Marcos. So, pag si Leni ang nanalo, healing ang presidency, matahimik ang bansa sa 2028 to 2034. Pero pag si Sara Duterte ang nanalo, gulo ang bansa. Kasi siyempre, aatkihin niya ng Marcos, gagantihin niya ng Marcos. Di siyempre ang Marcos ka-counter din. O anong mangyayari sa atin? Magulo ang bansa natin. So kung gusto nating katahimikan sa bansa, unity, healing presidency, reconciliation ng lahat ng grupo, si Leni yan. Siya lang ang pwedeng makapag-unify. Kaya ang gagawin natin, magsama-sama tayo para wag manalo si Sara. Yun ang greater na interest nating ipaglaban. Kaya sa totoo lang, ako rin-reserve ko ang iba kong gustong sabihin kasi ayaw kong makasakit. Yung mga nagsasabi diyan na si Atty. Enzo kasi kakandidato yan. Kung alam nyo lang. Kami sa Bunyog Party nag-uusap-usap kami. Ayaw kong pumasok sa Kongreso. Ayaw ko. Hindi ko na kayang makipagplastikan sa mga kongresista na yan. Kaya lang, laging ang sinasabi ng mga kasamahan namin sa Bunyog, Tony, ikaw ang gusto ng mga tao. Pag wala, hindi ikaw yung naging nominee ng Bunyog natin, hindi tayo mananalo. Sabi ko sa totoo lang, mas gusto ko na mas gusto ko ito, nagpapaliwanag na lang.
Ayaw ko naman ng mga connections. Ayaw ko ng ano. Ay nakita nyo nung nandun ako sa Kongreso, nasusuka ko kay Marcoleta. Hindi ko kaya yung ganun, sa totoo lang. Mas gusto ko itong ganito lang. Ayaw ko ng away. Mas gusto ko magpapaliwanag ako ng ano ko. Ay sa Kongreso, hindi pwede. Ang dami mong pakikipagplastikan. Ha? Hindi, sa totoo lang. Kayo nagsasabi, may nagsabi. Huwag kayong maniwala dyan kay Inso, ano yan. Siyempre, ang sasabihin yan, yung para sa ano niya, kasi kakandidato yan. Hindi yan. Hindi, sa totoo lang. Makakabunyog makaw. Ha? So sana, maunawaan natin ito, na itong mga nangyayari. Ako, isang tabi natin ang ating mga pagkakaiba-iba, isang tabi natin ang ating mga issue-issue, i-preserve natin yung ating alyansa laban kay Sara. Huwag manalo ang Duterte sa 2028. Yan yun. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ako, may mga hinanakit sa akin ang dilawan. Hindi ko daw pinagtatanggol si Christian Esguerra. Bakit ipagtatanggol eh? So, palpak eh. Di ba? Akin ang mga pro-BBM vloggers, mga kabunyog, mga kababayan. Ako, may mga hinanakit sa akin ang dilawan. Hindi ko daw pinagtatanggol si Christian Esguerra. Ay, ayaw ko naman. Siyempre, hindi talaga ako konsentihin, di ba? Ni attorney, ang sablay eh. Sablay talaga yung sinabi ni Christian kahit sang lupalop mong tingnan. Ng ganyan nakampihan. Naghihinakit naman sa akin ang mga pro-BBM vlogger. Sabi nila, sabihan mo kasi Inso, si Christian Esguerra. Huwag kami ang pagsabihan mo. Sabihan mo si Christian Esguerra. Ay, sa totoo lang, hindi ko naman yan kontrolado si Christian Esguerra eh. Wala nga kaming ugnayan yan. Hindi, sa totoo lang, wala kaming ugnayan yan. Hindi kami nag-uusap niyan. Wala. Tapos ngayon, parang, ano naman ang Keiko na sabihan siya? Di ba? Di ba? Wala. Hindi, ano ito. Kaya hindi ko na, sa part ng mga dilawan, hindi ko daw pinagtatanggol si Christian Esguerra. Sa part naman ng mga pro-Marcos, loyalista, pagsabihan ko daw si Christian Esguerra. Ang hirap naman ng papel ko na yan. Unang-una, sino naman ako para pagsabihan si Christian Esguerra? Pinagsabihan ko si Christian Esguerra through kay Ronald Llamas. Kaya lang si Ronald Llamas din kasi iba rin ang tingin niya sa tingin ko. Ay mahirap din. Kaya sana maunawaan ninyo kung anong nangyari. So tayo na lang. Manawagan na tayo, pahupain na yan. Kasi habang lumalaki ang issue na yan, malaking tulong yan sa kila Duterte. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Sa totoo lang. Kaya, pasensya na kung natapik ko na naman to. Ayaw ko na sanang itapik to eh. Kasi nga masyado ng mainit yan, kaya lang napapansin ko hindi pa rin humuhupa. Tapos pati ako nadadamay na rin eh. Hindi na maganda. Nakapaw! Mayroon akong mga nakikita, I stand with Christian Esguerra, patay. Tapos yung mga pro-Marcos naman na nanawagan, birahin pa ng anuhin si Christian Esguerra. Ay, sabi ko wala, matatagalan pa yata ito. Sana hindi ganun. Sana hindi ganun. Kaya ako, kung nakikita nyong hindi ako masyadong sa isyung ito, naghihinakit yung dilawan, hindi ko daw pinagtatanggol si Christian Esguerra. Bakit naman bakit ko naman ipagtatanggol? Respeto ko si Christian, karapatan niya yan mag-comment. Pero nagpo-comment din ako na sana rin hindi ganun yung ginamit niyang term. Yun. Ganun lang masabi ko. Tapos sila Yussi Claire Castro, nasabi niya na ang comment niya rin kasi palace press officer siya. Siyempre ipagtatanggol niya ang administrasyon. Pero sana si Yussi Claire Castro, kaya niya namang pagsabihan ng mga pro-Marcos na vloggers eh. Susunod naman yan kung anong advice niya. Ganun din si Ronald. Sabi ko kay Ronald, sabihan mo na si Christian para matigil na ito. Anyway, so yan lang, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Di ba? Actually, totoo naman sabi ni attorney, di ba? Tawag nito, hindi dapat tayo nagkakagulo. No? Kasi isa lang naman ang kaaway natin. Di ba, mga Kabsat Ardayat? Isa lang we only have common enemy. At yung common enemy na yan, tumatawa sila ngayon kasi nga, nagkakaroon ng alitan. At saka yung pangyayari dito kay Christian Esguerra, hindi naman yan nagsisimbolize ng buong dilawan. Di ba? Meron lang mangilan-ngilan tulad nito si Ronald Llamas, na nagtatanggol, pati si Cielo Magno. Alam naman natin yan, magkakasama talaga yan noon pa. Pero si Atty. Enzo, wala talagang kinalaman dyan. Lako po. But anyway, Mabsat, Diyos ko po, Rudy, lako po. Panto. Nasa exciting part na tayo. Wag na nating pakakawan, wag nating hayaan na manaig itong mga garapatang to, di ba, Mabsat? Alright, anong oras na ba? 9? Sige, last topic na tayo. Okay na tayo, Mabsat. Mag last topic na